Tinulungan ng ate si Kiwoo para magpeke ng university diploma. Si Kiwoo na bumagsak sa exam ay naging tutor sa isang mayamang pamilya. Nagsiti ng ina sa klase para makita abilidad niya. Pumayag naman si Kiwoo. Habang nagtuturo siya, hinawakan niya ang wrist ng babae. At mahinahong sinabi sa kanya ang importante. Sa college entrance exam ay dim honor at mindset. Napakagulo ng pulso mo. Paano mo haharapin ang iyong exam? Nagulat ang nanay nang marinig ito. Inaalagaan rin ni Kiwoo ang mentalidad ng anak. Nagdesisyon siya ay hire si Kiwoo. Pero di niya inaasahan. Ang desisyong ito ay magpapabaligtad sa pamilya. Dahil sa pagmamahal sa tutor. Nakipag-chat pa siya sa family life nila. Sinabi niya may mataas ang talent ng anak niya sa art. Pero dahil sa makulit na ugali niya, nag-hire sila ng ilang teachers para i-train siya. Pero sa huli sumuko rin sila. Nang marinig ang reklamo ng ina, biglang may plano si Kiwoo. Sinabing bigla siyang may naisip na kaibigan. Bilang top student sa art department, magaling din mag-develop ng art talent ng bata. Sobrang na-curious ang nanay, kaya pumayag siyang mag-interview. Pero di inaasahan, ang sinabi ni Kiwoo na top art student, ay ang kapatid niya si Kijong. Si Kijong ay may konting experience, pero di siya sanay may nagbabantay sa tabi niya. Kaya naging restless ang ina sa sala, di inaasahan sa maikling panahon. Ang bata ay naging masunurin at naging mabait. Sobrang nagulat ang ina, pero mas may nakakagulat pa. Ang sumunod ay ang mga sinabi ni Kijong. May nangyari ba nung grade 1 pa ang anak nyo? May nangyari sa bata nung 6 pa siya. Sinabi na may nakita siyang multo. Kahit di masyadong naniniwala ang ina. Pero ang anak ay may psychological problem. Pero, paano ito nalaman ni Kijong? Nag-aral pala siya ng art psychology. Sa online in advance sa internet. At habang nag-uusap sila ng bata, dados niya may psychological barrier ito. Pero tricks lamang ito, sobrang nagalingan ang nanay. Pina-decide niya pa si Kijong sa sahod niya. Hanggang dumating ang tatay sa bahay. Akala ng ina ma-disappoint siya. Pero magalang na bumati ang ama. At inutusan ng driver ihatid si Kijong. Habang nasa halfway sila sa daan, nagsimulang ay manipulate ni Kijong ang driver. Ang ama pala nila ay isang seasoned driver. Madali lang i-secure ang trabaho. Habang di napansin ng driver, naglagay siya ng damit sa loob ng kotse. Habang yumuko si Mr. Park para kumuha ng documents, may nakita siyang bagay. Sobrang nandidiri siya sa oras na ito. Ang susunod na nangyari, pinaalis ni Mr. Park ang driver. Hindi nila alam, kagagawan ito ni Kijong. Habang nag-uusap sila ni Mrs. Park, nagpakilala siya ng isang driver. Para sa job interview na ito, nag-aral talaga ang ama niya. Nag-familiarize siya ng mga functions ng kotse. Habang gusto ng katahimikan si Mr. Park, ay turn off niya ang navigation sound. Kahit sabi ni Mr. Park hindi ito test. Pero humahawak rin siya ng kape. Magaling ang ama na ito. Kahit sa steep at winding na daan, wala ni isang patak na natapon. Iyon lang, matagumpay na naging driver ang ama. Ang tanging walang trabaho ay ang ina. Kaya tinarget nila ang kasambahay na ito. Kahit hindi madali ang pagtanggal sa kasambahay na ito. Dahil di lang siya may mayamang karanasan sa work, meron din siyang impeccable na karakter. Para paalisin siya, dapat maging mas malupit sila. Para magbaho ang fate nila, araw-araw silang nang kolekta ng peach fuzz. Sa sandaling ito, ginamit ni Kiwoo ang chance upang ilihim na iwiwisik ang peach fuzz sa yaya. Nagkaroon ang yaya ng allergy at patuloy itong umuubo. Kailangan niyang magpa-check up. Sa oras na ito, biglang lumitaw ang ama. Tahimik na nag-selfie gamit ang phone. At sinadyang ipinakita kay Mrs. Park. At nag-claim na may tuberculosis ang yaya. Di makapaniwala si Mrs. Park. Nagpatuloy pa rin ang ama. Sinabi na di lamang nakakahawa itong sakit, maapektuhan rin ang pagdevelop ng bata. Sobrang nabigla si Mrs. Park sa kalokohang ito. Nakatanggap si Kijong ng text mula sa ama. Sinabi, 3 minutes na lang pauwi na sila. Inilabas niya ang inihandang peach fuzz. At winisikan ng peach fuzz ang damit ng kasambahay. Ang susunod na mangyayari, nang umuwi si na Mrs. Park, nasaksihan niya ang nakakagulat na eksena. Habang distracted si Mrs. Park, naglagay ng finishing touches ang ama. Nag-squeeze ng tomato sauce sa tisyong itinapon ng yaya. At sinadyang pinulot para ipakita kay Mrs. Park. Iyon lang, nagtagumpay ang plano ng Kim family. Ang kasambahay ay naging scapegoat nila. Pinalayas sa mansyon sa araw na iyon. At ang ina, gaya ng inaasahan, ay naging bagong kasambahay, dahil sa mga scheme ng Kim family na secure nila ang lahat ng posisyon dito sa bahay. Kahit nabubuhay sila sa isang parasitic life, pero di pa rin sila satisfied. Habang nagkakampang ang Park family, lahat sila ay lumipat sa mansion.
Ginamit nila ang bathtub, natulog rin sa kama, ginawa nilang sariling bahay nila. Habang nag-e-enjoy sila sa loob, biglang nagring ang doorbell. Ito pala ang pinalayas na kasambahay. Sinabing may nakalimutan siyang mga bigay. Dahil sa sobrang pagmamadali, dahil sa awa, binuksan ng ina ang pinto. Hindi niya alam, ang kilos na ito ay magdadala sa kanila ng problema. Ano ang nakalimutan mong dalhin? Gusto mo bang sumama sa akin bumaba? Hihihi. Nakita na di pa rin lumalabas ang yaya. Nagpa siya ang ina na bumaba para tingnan ito. Pero di inaasahan, may nakakatagong bunker pala dito sa basement. After lumiko ng ilang corners, nakita niya ang lahat-lahat. Ito pala ang asawa ng kasambahay. Ang rason kung bakit siyang nagtatago, dahil isa siyang fugitive. Gusto ay report ito ng ina. Pero agad na nagmamakaawa ang yaya. Bibigay raw siya ng pera. Umaasa na sana di sasabihin ng ina ang tungkol dito. Sa oras na ito, ang tatlong eavesdropper ay nadulas at nahulog. Nalilitong tumingin ang yaya sa kanila. Nagulat bakit lumitaw sila ng sabay-sabay. Kinuha ang phone at nagsimulang mag-record. At sumisigaw si Kiwoo ng tatay. At na-reveal kung sino sila. Sa wakas nalaman ng kasambahay. Nahulog siya sa bitag ng pamilyang ito. At dahil sa ginawa nila, walang awa pinalayas siya. Nag-counterattack siya. Ginamit niya ang video bilang threat. Di lang kinontrol ang sala kundi naging amo na rin. Pinaluhod niya ang Kim family at pina-confess. Pero di basta-basta ay underestimate ang 4 na parasites. Agad silang sumugod. Iyon lang, nasebdo ng 4 na parasite ang 2 parasites na ito. Habang nagde-delete ng evidence si Kiwoo, biglang nagring ang telepono. Hello po. Ate, pwede ka po bang gumawa ng fried crispy noodles with sauce? Fried crispy noodles? Opo, gusto ng anak ko kasi kumain eh. Magpakulo ka na ng tubig. Tamang-tama lang iyan. Umuulan pala ng malakas ngayon. Kaya kinansel ang kampang nila. May 8 minuto pa bago umuwi ang Park family. Nung dinaba ng ina ang phone, nag-divide sila ng trabaho. Si Kijong ang maglilinis ng dumi. Si Kiwoo at ang ama ang bahala sa yaya at asawa. Nito para ikulong sila sa basement. At ang ina sinunod ang utos ni Mrs. Park. Agad siyang gumawa ng noodles. Di alam habang nakauwi ang pamilya. Nakawala ang yaya sa mula sa restraints. Sinubukang humingi ng tulong sa itaas. Pero sa kritikal na sandali, sinipa siya ng ina. Na-resolve ang crisis agad. Sabi nila malalaman mo ang gap sa pagitan ng mayaman at mahirap sa heavy rain. Dahil habang umaasenso ka, tumataas ka rin. Ang Kim pamilya na mula sa rich area kanina ay bumalik sa slums. Katulad ng ulan at dumi sa sewage. Parang tambak ng basurang umaagos sa dulo ng tunnel. Sa oras na ito, ang mga slum ay puno ng tubig at lahat ay nasa panganib. At ang mas masama pa ay, ang pamilya ay bilang lowest level sa ghetto. Ang water level ay tagabaywang na nila. Habang ang Park family, waterproof ang maliit na tent nila. At ang tunog ng raindrops ay ang pampatulog nila. Ang toilet ng mahirap ay mas mataas kaysa rich. Patuloy ito nagse-spray ng dumi. Umupo si Kijong sa itaas, para takpan ang maduming tubig na lumalabas. Pero ayaw ni Kiwoo. Tumingin siya sa fortune stone sa kamay niya. Determinado makapasok sa upper class society. Pero tutor na siya ngayon ng anak ng Park family. At nakuha ang loob ng anak na babae. Pero para makapasok talaga, dapat makapatay siya muna ng 2 tao. Alam ng 2 ang tungkol sa pamilya nila. At binyantaan sila ay report sa Park family. Wala silang choice kundi, ay tay ang mag-asawa sa loob ng hidden basement ng Park family. Next day, nagising si Mrs. Park. Di lang na-enjoy ang lamig na feeling ng ulan. Mag-host din siya ng birthday ng anak. Dahil ang ama ang driver ng Park family. Habang sinasamahan si Mrs. Park mag-shopping. Naiinis siya ngayon, dahil binahan ang bahay niya. Pero masaya pa rin ito nag-shopping. At ang mas nakakagalit pa ay, nang maamoy ni Mrs. Park ang maasim na odor sa kotse. Agad niyang binuksan ang bintana. Napahiya ang ama at inamoy ang sarili. Oo nga mabaho siya. Sa shelter pala sila nagpalipas ng gabi. At maasim silang lahat. At si Kiwoo na gustong pumatay. Pinanood mga rich na tao naglalaro. Tinanong niya ang anak na babae. Dahay, itong event. Bagay ba ako dito? Oo naman. Nang marinig ang approval ni Dahay, nagplano na si Kiwoo para patayin ang 2. Pero di inaasahan, patay na pala ang kasambahay. Nang susubukan niyang i-report ito sa pamilya. Pero mabigat ang paa ng kanyang ina. Sinipa niya ang kasambahay at nahulog ito at namatay. Mapanganib na ngayon si Kiwoo.
Dahil gustong i-avenge ng mister ang murder ng misis. Matagal na siyang nakawala, gusto niyang patayin ang buong Kim family. Kahit desperadong tumakbo si Ki-woo. Pero nahuli pa rin siya. Kumuha ng kutsilyo ang lalaki mula sa kusina. Agad siyang sumugod mula sa crowd. At galit na sinaksak ang dibdib ni Ki-jong. Lahat ng mga tao ay napaatras. Ang nanay ay hindi takot na mamatay. Sumugod siya para patayin ang lalaki. Nang makita ito, idiniin niya ang sugat ng anak. Hiningi ni Mr. Park ang car keys mula sa ama. Akala ng ama iligtas nila ang anak. At inihagis niya ito sa kanaya. Di inaasahan, nag-aaway, na ang dalawa ngayon. Kahit matagumpay na pinatay ng ina ang lalaki. Pero may murderous intent ang ama. Habang pinupulot ni Mr. Park ang susi, tinakpan niya ang ilong na parang may inaamoy siyang mabaho. Nagalit ang ama, kinuha niya ang kutsilyo, at galit na sinaksak si Mr. Park sa dibdib. Gumawa ng public report, ang pulis sa kasong ito. Dahil sa blood loss, namatay si Ki-jong. At ang nanay naman ay nasentence sa probation. Kahit himalang nabuhay si Ki-woo. Pero nagiging medyo baliw na siya. Hanggang isang araw, bigla siyang naging matino, nalaman na di nahuli ng pulis ang tatay niya. Maaring nagtago siya sa loob ng basement ng mansion, para i-confirm ang hinala niya. Araw-araw siyang nagsaspy sa mansion ng malapitan. Hanggang isang gabi, kumikislap ang mga ilaw sa sala na iyon. Tinandaan niya ang ritmo nito. Nalaman niya ang Morse code. Nakuha niya ang impormasyon. Okay naman ang tatay niyo. Pag hindi pinapansin ng bagong may-ari ng bahay, nagnanakaw ako ng pagkain para mabuhay. Huwag kayong mag-alala, alagaan niyo ang sarili. Nang matanggap ito ni Ki-woo, may matapang siyang ideya, nagdesisyon siyang bilhin ang bahay. Gusto niya makita ulit ng kanyang ama ang liwanag. Pero isa lamang itong panaginip. Bagamat nasa panaginip ang lahat, oras na para magising ka.